So anyway, which event is commonly regarded as the beginning of the French Revolution. Bakit sa dinami-dami ng revolution, bakit French, no? Siyempre back then there is a reign of the monarchies, di ba? There is a prevalence of the monarchies, yung mga hari na naghahari-harian, sila lang ang powerful. Hanggang sa mga tao, they will feel the power already. Mag-shift na yung power, hindi na siya sa hari, ibibigay na siya sa mga tao. Ay yung example niyan, yung French Revolution, no? Anyway, sige, ayan na po. The correct answer for this one is letter A, the storming of the Bastille. Yes, no? So this is the thing, ladies and gentlemen. This is the storming of Bastille. And we need to make sense, bakit dito nagsimula ang French Revolution? Pag-usapan po natin, no? Ngayon, pag-usapan po natin, bakit dito sa Bastille na ito, no? Diyan po nag-umpisa ang French Revolution. Ito na nga ang eksena, no? Ladies and gentlemen, balik tayo in the year 1700s. Okay, no? In the year 1700s, there in France, no? Namumutawi ang tinatawag natin na absolute monarchy, no? And there was this time na ang king na tinuturing nila, itong si King Louis XVI, okay? So still, an absolute monarch. Pag sinabi natin absolute monarch, makapangyarihan ang mga hari, okay? He had all the political power, lahat ng gusto niya mangyayari. Tama, no? So once again, in France back then, there is an absolute monarchy, no? Ang eksena, mga kababayan, dito na papasok, no? Na yung French society, it was stratified into 3 estates, no? Ano po yun? Yung first estate, ito po yung the clergy, no? Ang mga taong simbahan. Ang second estate, yung mga nobility, okay? Yan po yung mga nobles, the kings, the queens, the royal bloods, no? Even the knights, okay? So yan yung first and second estate. Now, the third estate, this includes everyone else, no? It includes the peasants, the workers, di ba? The merchants, the middle class, the lawyers, the doctors, the businessmen, and many other more. So basically, there are 3 estates, no? At yung karaniwang tao nasa ikatlong estado. Ayan na, no? The problem with this hierarchy is that, no, as it appears here, medyo ang dami ng first estate at second estate, pero hindi ganyan, guys. Did you know that back then, 98% of the people, or sabihin na natin roughly, 90 to 98% of the people, no, belong to the third estate. So, ibig sabihin, anong implikasyon nito? No, yung natitirang 10%, o natitirang 2 to 10%, no, pagmamayari ng clergy at ng nobility, nasa kanila ang napakaraming mga pribilehiyo, samantalang karamihan, no, more than 90% ang naghihirap, di ba? O ito pa, dadagdag pa ngayon, ito yung mga factors na maghuhudyat ng sigalot, no, dyan sa may France. Ang eksena, there's an unfair social system, no? Napansin na ng mga tao na, ay, tinatax tayo ng matindi, tapos sila lang yung nagpapakasasa, sila lang yung nagpapakasawa, di ba? Uy, sounds familiar, nauulit ang kasaysayan, charis, no? So yes, no? And there was also a financial crisis, kasi ang eksena, ang France, no? Siya ay nagsuspend ng napakaraming amount ng kaperahan, no? Para sa mga digmaan, para sa kanyang international relations. Ang eksena, nagugutom ang mga tao, naghihirap ang mga tao, no? In connection with that, no, nagkaroon din po tayo ng mga economic crisis which led to food shortage. Particularly on bread, no? Kaya nga, ang ganda ng, kung napansin nyo yung Les Miserables, di ba? Ang symbol niya yung bread, no? Yung hindi na siya makabili ng bread, si John Valjean is nothing now. Yan ang, basta yun na nga, no? Nagutom ang mga tao, no? Baka saan pa ako pumunta, guys? Baka mag-musical pa ako dito, no? And of course, there were already Enlightenment ideas, no? Dito na pumapasok yung idea ni Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, no? Montesquieu, di ba? Patungkol dun sa karapatan na meron dapat ang mga tao. So yan, kinumbine lahat ng factors na yan, no? Hanggang sa nangyari itong tinatawag natin na Estates General. Di ba? Tama? In the year 1789, nagkaroon ng Estates General kasi pag-uusapan daw nila paano nila isosolve yung mga problema na nararanasan nila, di ba? Ngayon, ang napansin ng third estate, teka lang, no? Bakit hanggang ngayon dito sa Estates General nito parang sila lang yung napapaboran? Yung mga nasa taas lang ang napapaboran, sabing ganyan, no? Ng third estate. Ay, teka lang, parang mali ito. Yan na, mga kababayan, no? Parang ang eksena, no? Kakaunti ang representasyon ng third estate na siyang totoo namang pinakamarami, no? Na naapektuhan sa France noon. Anong nangyari? Ang ginawa ng third estate, no? They broke away, no? They broke away from such 3 estates and they declared themselves independent, no? They declared themselves, no? The National Assembly. Yon, di ba? Sa madaling salita, yung ikatlong estado na siyang mga karaniwang tao, naka-realize na, nagising na, namulat na, hanggang sa sila yung nag-aklas, bumuo sila ng National Assembly nila. Ayan na nga, no? And they said that they are representing the French people, no? And what did they do? Such third estate burned or stormed the Bastille. Yon! Diba? O siguro yung tanong pa rin ng mga hindi masyadong sanay sa kasaysayan, bakit yung Bastille? Bakit yung tinarget nila? Because this Bastille is a royal prison, no? And what does it symbolize, no? Anong sinusumbolo nito? Yung yung authority, yung pang-aabuso na mayroon ang mga hari noon. O halimbawa yung hari, no, napansin kanya, ay, Shutik, ang pangit nito, pasok niyo yan sa royal prison. Ha? Di ba? Naging itsura ang basihan. O ito, ay, palagay ko ito, magnanakaw to, pasok niyo sa royal prison. O, parang nakita nila na itong royal prison na ito sa Bastille, no? Yan yung sumisimbolo sa pangmamalupit,
no? Pang-aabuso sa kapangyarihan ng hari. Kaya anong ginawa nila? Yan ang nilusob nila, no? And then eventually, ayan na, nag-umpisa na ang French Revolution, no? Maraming magaganap dyan, guys. Very interesting, pero umpisa pa lang po ito, no? Ang eksena, ang punto, hihina ang monarkiya, di ba? Parang mapupunta sa mga tao ang kapangyarihan. Hanggang sa, alam na nga po natin ang mangyayari, di ba? Dahil hawak na ng mga tao ang kapangyarihan, anong ginawa nila kina King Louis XVI? Sa kanyang asawa? Pinugutan ng ulo, ginilutin ate, no? Tingnan nyo to, di ba? Deserve, no? Ayun na, pinugutan nila ng ulo. Ayun, no? Hawak na niya yung ulo. Ang tanong dyan, di ba maganda tanong yung sa mga estudyante, what if gawin to ngayon? Gusto ninyo, no? Yung mga corrupt na opisyal, pugutan ng ulo sa harap naman ng mga tao, Diyos ko, no? Debatable ang eksena. Pero yun na nga, humina ang monarkiya at ang kapangyarihan ay naibigay, naibalik sa mga tao, no? Eventually, magkakaroon pa yan ng Reign of Terror kay Maximilian Robespierre at aabot pa nga dun sa rise of Napoleon Bonaparte. Pero yes, no, sa mga susunod na po nating discussion, mapag-uusapan yan, di ba? Pero I hope it's clear, ha? Malinaw po para sa atin, yun pala ang French Revolution, no? Nagkaroon ng pang-aabuso sa kanila, nag-rise up sila, no? At eventually, itong pangyayaring yung French Revolution na ito, ang naging dahilan, nakakalat ito sa buong mundo. Ay, kaya pala ng mga tao na maibalik sa kanila yung kapangyarihan, di ba?